Sell na. So madam, di ba, second try mo to, you ran last Yes. as counselor to this district Yes. of Manila. Medyo hindi kasi swerte that time. So ngayon, ano yung biggest challenge for you na tatakbo ka naman this time as mayor? Actually, yung pagtakbo ko ng mayor, ang unang nagsulong talaga sa akin dito, yung mga senior citizen. Dahil ako po ay senior citizen advocate. Sila po talaga ang nagtulak sa akin na lumahok sa nalalapit na halalan. Dahil nga po sa pagtulong natin talaga sa mga senior citizen even after 2022 election. Dito po, nakita ko talaga yung kakulangan sa mga senior, mga programa, yung mga senior na feeling nila na neglect sila, hindi sila pinapansin. Siyempre, ang biggest challenge sa akin, yung programa ko na gusto kong maibaba sa taong bayan. Yung direktang benepisyo sa lahat ng programa at yung talagang personal touch ng isang maglilingkod para sa taong bayan sa Maynila. Ito, I'm sure natanong ko na ito sa'yo before, pero for the benefit ng iba na nandito. Kasi alam natin, ang babanggain mo, 4 na pader, di ba? Si incumbent Mayor Hani, si Sam Versosa, Isko Moreno, and Raymond Bagansing. So, anong saloobin mo na medyo ikaw ang David sa 4 na Goliath, di ba? Actually, sa totoo lamang, pag tinatanong nila ako kung natatakot ba ako, or wala akong nararamdaman at all. Ang pakiramdam ko po, sila yung pader na hindi matibay. Na alam ko, kailangan isang maglilingkod ay totoo, isang maglilingkod yung magmamahal talaga at magmamalasakit. Yun yung nararamdaman ko dahil ang kulang po sa Maynila ay yung talagang paglilingkod na totoo. Hindi lang nakikita during election. Hindi lang nakikita dahil gusto magpabida. Kundi dapat kahit behind the camera, kahit na walang eleksyon, dapat tumutulong ka. So yun yung nagpatibay sa akin na mas matibay pa sa pader para sa akin na ako po ay lalaban ng walang katakot-takot. Madam, doon sa 4, meron kang medyo kilala or personal mong kakilala or ano, meron nakakasama mo? Actually si Raymond Bagansing, nakasama ko siya nung last election kasi tumakbo siyang vice mayor. Para sa partido ni Atty. Alex Lopez. Same team kayo Same, before? yes. Same Ayun, magkalaban. Oo. Hindi naman magkalaban, pero hindi ko naman inakala na tatakbo rin siya. Kasi for almost 3 years from now, na talaga ako bumaba. Wala naman ako nakasabay during my time na talagang bumababa, tumutulong. Personally, wala akong kilala sa kanila. Si Isko yata parang once or twice ko lang po siya na-encounter through common friends. Pero during that time, parang vice mayor pa ata siya. Pero wala talagang personal na kakilanlan sa kanya. Si Mayor Hani, Na-encounter ko siya recently lang dahil naimbitahan ako sa isang organization na nagkasabay kami dalawa. So doon lang talaga yung first. At saka pala nung nagbuling-buling ako dahil naging Hermana Mayor ako na pambayan na kung saan siya rin yung isang Hermana, parehas kami dalawa. nag-ano ka? Sa buling-buling Hermana Mayor, yung sa Pandakan, yung Santo Niño Lugar na pala siya, lugar. oo, dito sa Pandakan na sineselebrate yung every year na buling-buling para sa Pandakan. Nakausap kayo? Hindi na. Hindi kami nagkausap kasi hindi naman niya ako kinausap eh. Dahil nung time na buhat-buhat niya sa Santo Niño, syempre nandun ako, nag-offer naman ako ng tulong, hindi naman siya tumingin. So okay lang sa akin, ang mahalaga sa akin yung celebration ni Santo Niño na ako nandoon para sa tao. Balikan po natin yung sa senior citizen. Kasi nung during the time of Yorme, parang okay naman po yung mga senior citizen. May mga... May mga nabalitaan naman po ako na okay naman yung tulong ni Yorme sa mga senior citizen. In fact, nagbibigay siya monthly. May mga paano po yung sinasabi mo? Pero para sa akin, hindi siya totoo na tumutulong siya. Kasi lahat ng senior citizen, nakasama ko for almost 3 years. Lahat ng senior citizen, walang pambili ng gamot, pupunta ng health center, walang gamot, pupunta sa ospital, walang gamot. Yung kanilang ayuda na 500 pesos, delay pa ng 6 months, delay ng 4 months. So, ibig sabihin, dun sa pagka-delay ng ayuda na 500, because alam naman natin, hindi naman malaking pera na mabibili lahat ng gamot. Pero yung walang-walang senior talaga na inaasahan yung 500, malaking bagay sa kanila
lalo na kung hindi nila matanggap on time. So would you say po na pili lang yung nabigyan? Actually, hindi ko nga alam kung talagang may binigyan eh. Meron Kasi po marami akong pong nalita. reklamo regarding dyan dahil di ba nung time ng Paymaya. Kasi pag hindi mo siya nakuha on time, mapu-forfeit siya kaagad. So ang tanong ng mga senior, saan napupunta kapag hindi nila nakukuha? Like for example, ngayon yung talagang araw na supposed to be makukuha mo, kung yung senior may sakit. So kinabukasan siya pupunta. Ang nangyayari, wala na, forfeited na. So ang question lang is, saan napupunta? Yun ang tanong po ng mga senior kasi kung 4 months delayed, edi 2,000 po yan. Na-expire, madam? Yes, na-expire po. Katagal. Sabihin, isang araw lang na hindi mo siya makuha. Ay, So, ganun. forfeited na siya. Monthly po ba ang pagbibigay na kayo? Monthly dapat, pero dito po sa sitwasyon natin, talagang usually 4 months bago po makuha. So hindi ko naman yan sinasabi dahil ako lang nagsasabi, talaga nangyayari po yan kahit tanungin po natin ang mga senior Pag citizens. ikaw na ang papalarin, gano'ng katagal na? Ay wala, hindi pwedeng ma-delay. And besides, ang gusto ko po, mismong kami po ang magbibigay sa senior citizen sa bawat barangay para masiguro na lahat makakatanggap. Ayun yung akin. Pero ka na advocacy ni Sam Versosa, mga senior din, yung ayuda sa... Para nauna daw siya, para nauna siya. Hindi. Kasi 3 years na siyang so mas senior. Pasensya na po kayo kasi medyo honest talaga ako. Actually, ako Okay, talaga, gusto nga po na. yes, ako po yung nauna sa mga 3 years senior na siya citizen. eh. Makikita nyo naman po sa record dahil 2022 pa lang talagang bumababa na po ako. Ako po yung tumulong sa NCSC or National Commission of Senior Citizen na kung saan nilapitan po ako ng ahensya bilang individual na tumutulong na sana ako po ay makatulong maibaba yung programa ng NCSC para sa mga senior citizen na online registration po nila. So dito po sa Maynila, kasi nung nag-submit ng mga forms yung mga senior, natenga po yan sa OSCA dahil walang OSCA head sa Maynila. Bakit? Kasi yung in-appoint po ni Hani Lacuna ay hindi po senior citizen. So hindi siya qualified maging OSCA head. So napabayaan yung mga senior. Ngayon, ang kailangan po, mairehistro yung mga senior citizen para sila po ay mapabilang sa benepisyo na ibibigay po ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos. So yan po yung ating ginampanan na lahat ng barangay sa Maynila ay binabaan ko po para sa online registration at hindi lang sa Maynila. Kung hindi sa karating probinsya pa na nakarating po ako dahil sa request din po ng mga senior citizen. Ako po nag-umpisa dyan, 150,000 pa lang ang nakarehistro online. Pero dahil sa puspusan na pagbaba, umabot na po sa 9 million na nakarehistro ng mga senior citizen. Yun po ang malaking achievement na akin pong naibigay para sa mga senior citizen na talaga namang nakita ko po yung paghihirap bilang isang magulang. Ako po isang magulang na rin. So alam ko yung pakiramdam ng isang ina at isang ama na nangangailangan ng tulong sa oras na kailangan mo talaga. So yan po yung ating nagampanan. From there, nakita po ng senior talaga yung tunay na paglilingkod at sila po ang lumapit sa akin na ako po ay lumahok talaga dito sa nalalapit na halalan bilang mayora po ng Maynila. Paano po yung masasabi niyo dun si SB? Puro senior din yung lumalapit at nagbibigay siya. So, yun medyo malaking advantage po yun. Kasi Actually, kung hawak talagang nila. tumutulong siya, dapat noon pa. Sana nakasabay ko na siya noong 2022 kasi as far as I Parang know, ngayon lang. Ngayon party lang list naman siya. So, dapat sa 2 years na party list siya, na nakaupo siya bilang nakaupo sa Congress, dapat tumulong na siya. Bakit wala po ako nakasabay during my time? Pero, madam, let's face it, kung sino yung nandyan na nagbibigay, yun ang matatandaan ng tao. Actually, hindi ko po masasabi nagbibigay siya kasi Yung mga binamimigay niyo Hindi kasi mga sa ayuda. Hindi. Facebook, yung mga pinupuntahan niya, mga distrito, namimigay talaga sa mga senior citizen. Yun na nga. Si Mayor. hindi, ako naman, lahat ng binibigay ko galing sa sarili kong bulsa. Dapat lang magbigay siya. Kung sakaling totoong nagbibigay talaga siya, dapat lang siya magbigay kasi nakaupo siya, may budget ang party list every year. So, sa 2 taon na nagpahinga siya, na hindi siya nagpakita, nasaan na yung 2 taon na budget? Ba't ngayon lang niya binaba? Ako po, even before pa, 2022 pa, nagbibigay na ako on my own. Yung nga Pinili tatanong ko ko, po. madam, kasi hindi ka nakaupo, pero nagbibigay ka. So, pera mo yung Yes, pera ko po. gastos mo. So, ang akin lang po,
Bakit ko po yung ginawa? Dahil nakita ko po ang buhay ng tao. Nakita ko po ang sitwasyon ng mga senior citizen. Kung ikaw ay talagang anak na nagmamahal ng magulang, hindi mo matitiis na makita ang senior na nakahiga sa kalsada, namamatay na dahil lang sa hindi nakainom ng gamot, siguro talagang pinagpala po ako ng Panginoong Diyos na binigyan niya ako ng lakas ng loob, ng biyaya na dapat ibahagi po natin sa iba. Yan po siguro yung kulang na kailangan yung maglilingkod talaga. Hindi po nakagano ng kamay, kundi dapat nakabukas para sa lahat. Tapos sa ilalim kayo ni Presidente Bongbong Marcos. Yes. Advantage po yun para Advantage sa inyo. kasi Kay Partido Bongbong. Federal po ako, no? Ako ay tumakbo ng huling halalan. And besides, ako po yung kauna-unahan na Partido Federal ng Pilipinas sa buong Maynila. At ako rin po ang una-una at nanindigan kay Presidente para sa kanyang kampanya during that time po na tumatakbo siyang Presidente. Dahil alam naman po natin, baluarte ni Yorme ang Maynila nung panahon na tumakbo siyang Presidente. Magkabit ka lang ng tarpaulin, automatic wala ng budget ang barangay. Pero ang sabi ko po sa sarili ko, bakit niya pagbabawalan? Samantalang lahat tayo may karapatan. Kaya ang ginawa ko po, kahit tanggalin niya yung tarpaulin ko, ibabalik ko ng 10 beses. Ganun ko po pinaglaban si Presidente. At hindi naman ho ako dapat matakot kasi wala naman akong ginagawang masama. Kundi pinaglalaban ko lang yung prinsipyo na alam kong tama para sa mamamayan sa Maynila. Pero Mayora, si Raymond, under the Hindi po, kasi alam ko independent po siyang tumakbo ngayon. Itong nag-file po siya ng candidacy niya. Alam po ninyo sa politika, magulo. Diba sabi nga nila, magulo dyan, ma-stress ka dyan. Pero hindi ko po tinitingnan yun. Ang tinitingnan ko po rito yung paglilingkuran ko na taong bayan na nakita ko talagang kawawa at kailangan talagang maglingkod tayo. Katulad po ninyo sa media, kayo po nakakatulong na maibigay yung tamang impormasyon. Kami po, dahil kami lumahok dito, kailangan ibigay din namin yung tamang paglilingkod para sa tao. Yun lang po yung akin. Maging transparent tayo, maging totoo tayo, doon mauunawaan talaga natin yung sitwasyon po ng Maynila. Tama na po yung pagpapanggap na okay lahat, papakita yung video na may tinulungan, pero after that, pagkatapos kunan ng camera, aalis na, iiwanan na. Samantalang hindi po ganon ang Maynila. Ako po, nag-online registration ako from 6 AM hanggang 12 midnight. Inaabot po ako sa lansangan dahil kapag nagrehistro ka po online, hindi mo lang pwedeng irehistro yung senior dahil ang senior maraming tanong yan. Iha, para saan ba ito? Ano ba makukuha namin? Hindi ako naglaba, hindi ako namalansya. So lahat po nang yan pinapaliwanag natin. Hindi natin iniiwanan yung mga senior dahil hindi ka pwedeng magsabi na pagod ka na. Kailangan pag maglingkod ka, hindi mo pwedeng sabihin yun kasi kailangan tapusin mo talaga yung naumpisahan. Tapos nabanggit nyo nga po na kanina na magulo nga ang politika. Tapos kayo po, ang dami nyo natutulungan. And base ngayon, matapang po kayo magsalita. Kasi sa akin nga po, honest kayo. At normal po na yung mga death threats, uso po yun. Kayo po ba nakakatanggap na ng death threats? Sa ngayon, wala pa naman po ako natatanggap. Wag naman sana. Wag naman Pero sana. uso po yun sa mga tumatakbo, Oo, sa mga nakaupo. uso po yan. Siyempre, nandun yung pag-iingat. Opo. Nandun lahat yung aking, siyempre, pag-iingat po ng kasamahan ko rito. Pero, So, wala pa naman? Wala pa naman. At Eh, saka baka ako po sweet yung death life threat sa naman. kanila. Sweet life. Oo. Hindi, pero ito masabi natin. magsalita si Madam. Anong reaction mo dito sa babalik ng Maynila si Isko because may pagkukulang si Mayor Hani Lacuna sa mga senior. May comment ka ba Alam po dito? ninyo, ang comment ko lang dyan, kung talagang sinasabi nila may solusyon, ito gagawin dapat, ito dapat ang solusyon, ito dapat ang gagawin natin sa Maynila, umupo na kayo, ba't din yung pag ginawa? Tama na. Dapat iba naman paupuin natin yung talaga nakitaan din natin. Kasi hindi naman nila bahay lang yung Maynila. Ito po tahanan ng Manileño at kahit sino po pwedeng tumulong. Yun lamang po sa akin, nabigyan na sila ng chance. Dapat pinatunayan talaga nila. At naniniwala ka ba na totoong magkaaway si Isko at saka Hindi si po ako Mayor? naniniwala. Hindi po ako Kasi sa naniniwala. social media, nag-aaway na sila. Sapagkat kung totoo po talaga na sila ay hindi talagang okay, di sana po, nabawasan ng konsehal si Hani Lacuna, si Mayora, 2 na lang naiwan dahil kinuha po ni Yorme yung 4. Bakit hindi po nagdagdag si Mayora ng kanyang konsehal? Ibig sabihin, iisa lang silang grupo. Kasi incumbent siya, ba't 2 lang konsehal niya? Kinuha ni Yorme yung 4, ba't hindi siya nagdagdag? Paano pong kinuha?
lumipat susunod na po sa election, kanya. sa Ito kanya po, na. nasa kanya ng partido, yung 4. So ang tanong po doon, ba't hindi kumuha si Mayora, incumbent siya, ba't di niya finil upan yung kulang? Hindi siya nagdagdag. So ano po ibig sabihin nun? Kahit sino sa kanilang dalawa, iisa lang po. Magkakasama pa rin. So paano ako maniniwala na sila po ay hindi magkasundo? Eh samantalang lahat naman po ng programa, pinirmahan nila ng sabay silang dalawa ng panahon na. Question. Mayora, sa senior citizen, anong pagbabagong pangyari sa kanila? Unang-una na po dyan, agarang pagsusulong ko po na madagdagan ng benepisyo ng mga senior citizen na gawin po itong 2,000 kada buwan. Pangalawa, mabigyan po sila ng recreational center sa bawat distrito sa Maynila na kung saan, alam po natin, ang mga senior citizen, very active po yan pagdating ng Zumba, meeting, livelihood program. Ito pong recreational center, dito po magkakaroon ng sariling lugar ang mga senior citizen na sila po ay makakagalaw, hindi na magre-renta na kung saan-saan, kung Wala hindi po ito na ba? yung magiging, wala pong lugar. Kahit sa ilalim ng puno, sumasayaw ang mga senior. Kahit sa kanto po na kalsada na siksikan. Ibig ko sabihin, kawawa naman po yung mga magulang natin. Na kung kailan sila ay nagkaedad, doon pa sila naging kawawa. So, kaya ko po lalagyan yan para maramdaman din ng senior na sila po ay espesyal sa atin, lalo na po sa Maynila. Tapos sabi niyo po 2,000 a month. Ngayon Yes. po ba magkano? 500. Monthly, 500. So gagawin niyo pong 2,000. Yes, 2,000. Ilan po ang botante Ano yung ng per Manila? month po? Per month, yes. Ilan po ang botante ng Manila? Alam ko po, as far as I know, nasa 1.2 million 1.2 mga million. registered Okay. voters. Ilan po ang senior doon na botante? 200,000 plus. Paano naman? Pero hindi naman lahat kasi bumoboto yung 1.2, sabihin na natin 800. To 59, anong plano niyo? Alin po? 18 years old to Mga Gen Z 59. people. Syempre, meron po akong programa sa mga kabataan. Nandyan po yung maglalagay po ako ng libreng wifi para sa mga estudyante. Wala pa ba? Wala po. O, di ba? Kung meron, di sana nakikinabang na rin kami. Di ba, Vice? Wala po. Kanya-kanya Pero internet. nagbigay po siya dati Nagbigay ng siya ng parang mga yung tablet. Nagbigay siya ng tablet po, no? Sa mga... Drawing lang. No. Yung tablet po nung di ba? Eh baka naman 10 tablet lang po yan sa daming estudyante. Nagbigay po siya kasi isa sa beneficiary doon yung anak ko eh. Nakatikim ng tablet. Wala po. Walang internet. Pwede po sagutin. Konsehal. Ang anak ko po ay maraming nag-graduate sa Ramon Magsaysay High School. At yung principal po ako ay GPTA na mahabang panahon sa Ramon Magsaysay. Okay. Yung sinasabi po niyo yung libreng wifi, meron doon silang tinayo na programa. Pero hindi po nag-work yun. Matagal po ako sa Ramon Magsaysay. Ito yung sinasabi po niyo yung tablet, lagi pong sira yun. Alam niyo po ba ilang beses ako nagpagawa ng tablet? Sa Baka anak ko? second hand. Hindi po, wala po hindi po siya durable. Ang ibig sabihin, hindi ho napapakinabangan ng tama. Kaya lang po sinoli yung lahat ng tablet, sira ho lahat yun. Ayun na nga ang dapat. Cherry po, Medyo cherry. i-contest ko kuya Cherry. kasi yung anak ko po nakatikim naman ng tablet. Sa Opo. PAES po siya nag-graduate. Opo, pero lahat po ng sinoling tablet, wala Hindi po. naman nasira. Hindi po, sa inyo siguro. Pero mall Anong lahat po brand yun. yun Nakikita sa'yo? po kami sa Quiapo lahat na nagpapagawa. Nasa Quiapo po kami lahat, nakailera kami, nagpapagawa po ng tablet. Kaya ho, yung sinasabi po, ganito po kasi yan eh. Pag sinabi po natin ng good governance, sinasabi po nagbigay, hindi po nagbigay ka lang. Pag nagbigay ka lang, hindi ibig sabihin na hindi sustainable. Sa iba po lungsod, ang binibigay po Samsung. Dapat quality. Hindi, ganito na lang. Kung siya may programa sa mga mag-aaral, salamat po sa Boyet, eh di sana hindi po na natenga yung pagpapagawa ng Mariano Ponce at Ramon Magsaysay. Di sana hindi natenga. Ang nangyari po, kinonstruct yan, pinakailaman, hindi tinapos. Ang nangyari sa mga mag-aaral, lumipat po ng ibang eskwelahan. So, ibig sabihin, hindi natutukan, walang programa, at the same time, ang daming tambay sa labas ng mga bata na hindi po nag-aaral. Hindi po natin kinukondina yung kanilang pamamahala. Pero sa pagkukulang, dapat isipin natin ano po talaga yung solusyon. Yun po yung sa amin. Hindi po kami nandito para manira sa kanila, kundi ang gusto po namin, yung tamang paglilingkod, tamang pamamahala, at talagang totoong programa na makikita po ng taong bayan. Hindi lang dahil ngayon na picturean. Subaybayan po natin lahat ng programa
programa. Doon makikita po natin kung talagang may programa ibinaba. May survey po ba ongoing sa mga inyong tatakbo? Pang-ilan na po ba kayo? Actually, sa dami po ng survey na nakikita ko, kasi ako hindi naman ako nagpa-participate, sinasama lang po nila yung pangalan ko. Nag-number 1 po ako dyan, number 2, number 1. Kami pong dalawa ni Yorme ang naglalaro dun sa numero ng 1 and 2. So, tatanong nga sana, kanino sa apat kayo medyo kinakabahan? So, nasabi nyo nga, kayo ni Yorme pala ang nagwawaling salitan. Yes, sana nga makita ko siya kasi laki ko lang naman siya eh. Hindi naman siya lamang sa akin sa height. Hindi naman siya ganun katangkaran. Ang akin lang, taga Maynila talaga ako eh. Kahit ilabas ko birth certificate ko. Doon ko papatunayan sa inyo na ang pagmamahal ko sa Maynila ay sobra-sobra dahil ako po ay pinanganak at lumaki na San Andres Bukid, Maynila. Dito po nag-umpisa ang aking ninuno, mula sa aking mga lolo at lola, sa magulang ko hanggang sa akin. So yung pagmamahal sa Maynila, hindi na po question yan. Kasi akala ko nung bata ako, habang lumalaki ako, dahil Premier City ang Maynila, akala ko magiging mala New York City, akala ko magiging mala London or Singapore man lang. Pero ano pong nangyari, habang nakakaedad po ako, mas lalo ko nararamdaman, kaya pala maraming nag-a-abroad. Kaya pala yung magulang mo kailangan pang pumunta ng probinsya para magtanim. Dahil wala pong hanap buhay sa Maynila. Naging kawawa po talaga tayo. At kung tutuusin lamang, ang Maynila, alam naman natin yung Forbes na survey na lumabas, pang-5 po ang Maynila sa pinakakinatatakutang lungsod sa buong mundo. Ngayon po, tayo ay nag-number 1 sa Southeast Asian countries na number 1 na pinaka-dangerous na city. Manila. So, ibig sabihin, ano pa hong matatawag natin sa Maynila? Lugmok na at sukdulan na ang kahirapan na hindi naman po pwede bilang isang Manileño ay umupo ka na lang sa bahay at hintayin mo na maransak yung bahay mo dahil talagang wala ka na magagawa. Kundi kailangan lumabas ka, yung resources mo, yung pagmamahal mo, pagmamalasakit mo, ilabas mo dahil doon pwede mong masabi makakatulong ka talaga. Pero aminin nyo rin po ba na marami naman napaganda si Yorme sa Manila? Ang alam ko kung nakita ko lang hindi naman po ako bias pero dito lang sa Binondo, yung dinadaanan ko po dyan, yung mga poste nasa halos labas na ng perimeter na hindi naman dapat gano'n kasi dapat malaki yung kalsada. Yung pagpapaganda ng Maynila, natural lang po yan. Pero kung magiging sagaba lamang sa daan, hindi na ho pagpapaganda tawag dyan. Hindi pwedeng paglaruan ng Maynila na dahil lang meron kang pinatayong poste, inilawan mo, nilinis mo, pati vendors, tinanggalan mo ng hanap buhay. Hindi ibig sabihin nun, programa na yun. Kasi kung nakakaperwisyo naman sa tao, hindi naman natutulungan, ano pong programa yun? Di po ba? Compared to the other mayors na nagdaan, which si Yorme nagpaganda ng Manila. Actually, kung maganda ang Maynila, sana hindi mabasura ang Maynila. Sobrang daming basura po ngayon. Kung nawala na yung dating pinalinis niya dati, wala na yan. Kasi pagpapalinis naman sa Maynila, natural lang naman po yan Actually, programa naman ng bawat barangay na mag-maintain ng cleanliness. Pero pag naging mayor ka, city mayor, little president yan, ibig sabihin, ang programa mo pang taong bayan, hindi lang pang kalsada. Kasi kung pang kalsada lang, hindi naman nakakain yung kali Kasi po yung Tayuman din, nakabara yung mga jeep po doon. Dumadaan po kasi ako doon. So, nawala na po nung siya na. Nawala, nasa na po yung hanap buhay ng mga tao. Nawala na rin. Hindi, yung mga jeep nakabara po doon, hindi makadaan yung iba. Yung trapiko po, na sinasabi po ninyo, tayo madaling appreciative kasi ang Pilipino Pero dapat isipin po natin, mas marami po yung nangangailangan ng programa ng pangkabuhayan na direkta sa tao, yung pangkalusugan na dapat lahat ng barangay health center ay may gamot, na dapat yung ospital ng Maynila hindi pinagbenta, kundi dapat lagyan ng makabagong kagamitan na magagamit po ng taong may sakit. Dahil pag pumasok ka ng ospital, ini-expect mo, lalabas kang magaling. Ang nangyayari, imbis na gumaling ka, ma-stress ka pa. So, dapat ito yung mga programa bilang isang mayora o mayor ng Maynila. Hindi lang yung pangkalinisan, kasi pwede mo nang iatas yan sa barangay Meron naman po tayong DPS na pwedeng mag-maintain yan. Pero yung pagpapatayo ng mga poste, pag-aalis ng mga jeep, hindi po programa ng isang mayor yan. Hindi programa lang yan na dapat dagdag lang po yan. Kundi dapat ang programa
ang mga senior citizen nabibigyan sa tamang oras, may gamot, may programa sa mga mag-aaral. Nakikita po dapat natin ng lahat ng yan. Alam natin sa Maynila, marami po ang depressed areas. Marami pa rin ang mga lupain dyan na walang titulo. Yung mga landmark na nawala, katulad ako po, dito ako nakatira sa San Andres. Ang SASES na napakatagal na, 1940s pa, hindi pa tayo pinapanganak. Nandyan na po. Pero bakit nawala? Ano pong ginawa ni Yorme? Ginawang condominium. Yung ba, pabahay ba sa may hirap yan? Ang bayad, 8,000, 5,000. Ano pong klaseng programa? Yung paglalabasin mo pa yung isang mahirap na wala nang ang tirahan. Gusto mo pa yatang magnakaw para lang makabayad ng 5,000, 8,000. At bakit tinanggal yung health center na nakakatulong sa barangay? Pagdating ng may sakit ang anak, ang senior citizen, hindi mo na kailangan dalhin sa ospital. Yan po yung mga bagay na katotohanan. Ba't po tinangga? Ano pinalit doon sa Tinayo ko ng condominium at binenta. Sinabi, para daw sa mahirap. Paano magiging para sa mahirap yung 5,000 to 8,000 pesos na babayaran? Kahit empleyado ka, mahirapan ka magbayad ng 8,000. So, nasaan yung programa? Hanggang picture lang ba yung programa ng mayor? Hindi na po tayo papayag. Kailangan maging transparent ang programa ng mayor at ilabas ang budget. Ang gusto ko pong mangyari, yung budget ng Maynila na 34 billion a year, kailangan ipakita nila saan napuntang programa. Then hindi na po pwede na yung pinaghirapan ng tao. The system of government in the City of Manila. Ako po ay parte ng City of Manila. Naglingkod po ako dyan. Nakita ko po ang kapulungan. Sa amin pong opisina nga, sa bawat kulang po ng mga supplies. Nasaan po yung sinasabi nilang budget, di po ba? Wala pong yung mga supplies na mga kinakailangan gamitan pang opisina. Imaginin mo, ang sweldo ng mga JO delay. Ng mga ano ba? Sweldo JO. po ng mga JO Job natin. order. Delay. Job order. And in fact, mas maraming JO ang mga ghost. Employee. Ghost employees po na until now, ghost employee, naniniwala ako May dyan. trabaho. Buti pa yung mga ghost, saan po Trabaho ng napupunta? mga ghost. Di po ba? Sweldo ang mga spirit. Naniniwala naman ako dyan. Yan, Madam, gano'ng kakahanda na banggain ang isang user po? para po sa akin, hindi ko na po kailangang maganda sapagkat kasama ko po ang aking mayora. Yes. Na totoo, tapat, may malasakit. This is a challenge for us to make Manila great again, sinabi po ni Mayora, and to restore lahat po, di ba nga po, ang Manila is the capital city, and yet look at Manila. Under the leadership of our superhero Mara Tamundong, it is not yung ating Philippines, let us make it globally competitive in terms of economy and tourism. At yan po ay magsisimula sa lungsod ng Maynila sa pamamagitan po ng aming mayora, Mara Tamundong, 2025. Siya na po ang iluluklok ng taong bayan sapagkat tunay na pagbabago, tunay na pagmamahal at tunay na pagmamalasakit ang ibibigay po sa mga Manileño. Si Supermana po, alam namin na she's a businesswoman, she's in real estate, di ba? And tumakbo siya dating konsel. Ikaw po, a brief backgrounder po sa inyo. Well, ako Bakit po ba naman, kayo tumakbo din? yes po, ako naman po ay dati na rin pong connected sa politics. Paano po? During my time, nung kabataan ko rin po, way back 1998 under Amado Bagatsing, and nandyan po ay hindi lang din po tayo pinalad sapagkat alam naman po natin yung system ng gobyerno eh. Ano po tinakbuhan niya po dati? ba? Tumakbo din po akong konsihal. Okay. And I would like also to correct yung sinabi pong si Ma'am Mara tumakbo nung yung recent election. Public knowledge na naman po yan. Kung ano po ang nangyari, di ba isang bangka po, yung sinasabi po nila. Imagine niyo po, in the history, the political history, dito sa Pilipinas, meron po bang lahat-lahat? Sila po, wala man lamang pong ibang nakasingit dyan. Samantalang yung number 1 po, ay hindi naman yung number 1 na konser sa District 1. Ang boto pong nakuha more than dun sa mga registered So, voter. nagaya. Baka yung talagang ghost. ganun po. Yes. May ghost Kaya nga. voter din. Kaya nga, yan Mga po. moto ang nagdaya. Opo, alam naman Bago po, na ngayon, ito ghost naman po, voter. ito naman po ay hindi po paninira.
public knowledge po yan. Alam po natin lahat, especially in the media. Kaya dapat kailangan bantayan na ang boto Opo, ngayon. Hindi na bantayan pwede. po. Oh. Di- Tatanggalin yung mga ghosts. Sa totoo lamang po, kapag bumaba na po, buong Maynila na po ang naghihintay sa ating mayora. District 1, lalong-lalo na po sapagkat ako po ay taga-Tondo. Di po ba? Ang Tondo, sabi ng ganon yan ay pinaka-depress. Pero bakit po ngayon? Ang sabi nyo nga po, ang daming programang ginawa. Ang alam ko nga po, taga-Tondo pa yung may isang nanungkulan. Pero tignan nyo po ang Tondo. Wala pong pagbabago. Ganun pa rin po. Bigyan naman, sabi ko nga, kung sakasakaling si Ma'am Mara ang ating mailuluklok for 2025 sa mayoralty election, I'm sure yung pinapangarap po ng mga taga-Tondo na sinasabi nilang sa Tondo may langit din po, ay matutupad na po sa amin po. At ang Maynila aangat po because this is a challenge for all of us. And I am appealing to all the Manileños, kailangan na po natin ng pagbabago. Ako po naging parte na ng administrasyon nila. Nakita ko na po ang pagtatakbo nila, ang pagpapatakbo. Nakita ko po ang corruption dyan. Yung poverty lalo pong nag-isalaylayan, mas lalong kawawa po. Alam niyo po ba, I was really inspired by this woman. Nasa kanya na po ang lahat. Dahil muli po akong lumahok sa politics because nakita ko po kay Ma'am Mara ang ilaw na magbibigay liwanag sa lungsod ng Maynila. Okay, yan na tayo. Question, paano po kayo naging Last 5 questions na tayo, Rex, ha? close? Magkakilala. Siyempre, dahil sa pagtulong ko po sa mga senior Rex, citizen, 5 questions na. so, ibig sabihin, nagtagpo po kami sa isang event na kung saan naging hermana po ako sa Tondo, dyan sa District 1. Doon po ay nagkakilala kami at nakita rin po namin sa bawat isa na yung aming advocacy at layunin ay isa lamang. Dahil syempre, siya po ay isang senior na, ako naman ay parang anak na rin na talagang gusto ko lang tignan ng mga senior citizen. At gusto ko lang po maidagdag, kami po, kapag kami ay naupo na dyan, maggagawa po kami ng ordinansa na magpo-protect para sa mga historical landmark po ng Maynila. Kasi na hindi tatanggalin, hindi ibibenta, at hindi po palipat-lipat kung saan. Kasi ako po nahihirapan magkwento ko sa anak ko, anak, dito yung ganyan. Wala na, mami, ano pa yan, hindi naman totoo yung May natanggal na po ba? Kasi hindi po. Yes, marami Alin na po? Alin po? Ng mga natanggal ng historical Kami taga landmark. Manila. Hindi ko pwede Sige po, isa-isahin nyo. Isa-isahin nyo po, guys. Ano po yung mga major landmark na natanggal? Yung SASES po, yung Ano po ba yung SASES? health center po siya at basketball court. Okay. So yan po, matagal na yan talaga, Saan ito napapakinabangan. Dito po sa may San Andres, sa may Yung release ng tren. 1940s pa, Yes. dyan, ginawang kondo. Yes, ginawang condominium. Plus, syempre po, yung ospital ng Maynila, naibenta na rin, di ba? Yung Paco Market, private na siya. So, nabenta na rin yung Kirikada Bar Station, yung Retail Market, yung... Divisoria po ba? So, Yes, totoong nabenta na po ang Divisoria Market. Kondo na pagka kinukunan yung ni Jose Rizal na nakikita. May boto ba? Sa Luneta. Wala na, sigurado nabayaran na po yun kasi naitayo na eh. Ay, madam, Hindi balik naman ko siya lang. may Sabi tatay. nyo kanina kay Amado Bagatsing kayo. Yes. Ano po siya ni Raymond? Bagatsing. At pamangkin po at si Raymond. So ngayon po, magkaibang partido naman kayo ni Raymond, di ba? Pero hindi po kayo magkakilala ni Raymond. Kilala ko rin po siya. O alam lang dito kay madam kayo. Opo naman. Wala naman siyang sinabi sa inyo. Sa akin ka na, wala po siyang Wala. Because sabihin man po nila yon, decided po ako. Okay. Sa team po namin, ibang-iba po yung pong mararamdaman po natin yung Mara Cares and Love. Para po sa Manila. Mara Cares. Actually, Mara itatapos Clara. lang po ng proyekto ni Ma'am Mara, ni Mayora. Yung mga taga Maynila, yung sa mga depressed area, kinuha po namin sila, pina-makeover ni Mayora. Dinala po sa mall, yan sa Robinson's Galleria. Kanina po, talagang paglabas po nila, nagulat kayo, hindi mo na makikilala eh. Nagpa-spa, nagpa-haircut,
facial, everything. Kaya Ano po, wala pong full name nyo? Remy Oyales po. So, naka-file na rin kaya as Opo. Vice Mayor. Yes, Vice Mayor. Ito naman po yung aking mga konsehal. Pakilala ko lang po si Konsehal Sylvia Manansala. Ako po si Sylvia Manansala, tumatakbo po kong konsehal sa Todo District 1. Isa po akong actress, rap and print model at TikToker. Ano po ulit yung project sa showbiz? Nakapasok ako dun sa Gulay ng Manong na sa Cinemalayan. Tapos isang film for school na yun. Sino po manager ng showbiz? Wala, freelancer ako. Women power pala kayo. Yes, women tama. empowerment tayo. Pero may men power din siya. Oo, meron na to. Mga konsehal, Sino po pakilala mga lang po kayo konsehal? mabilis. Edwin Cayetano, tumatakbo ako sa 4th District ng Sampaloc naman. Ano po nyo ang mga Cayetano? Sabi nila, uncle daw nila ako. Sabi ko nila. Kaya marami na nakakarating sa akin. Pagdating ko sa, eto na, dito na tayo. Katulad ng mga senior citizen, lagi yung pinapaalala sa akin na, mga Cayetano, pwede ba yung ginagawa sa Taguig, kaya nyo ba sa Maynila? Sinagot ko instant. Kung yan ang gusto ninyo, pag-upo namin, hindi ho kayo mabibigo. Hindi yung pupunta kayo sa mga health center, sasabihin wala doon stock. Ang gagawin ho namin, monthly, bababaan ho namin kung ano po ang kailangan yung gamot, ipadideliver ho natin, katulad ng ginagawa sa Taguig. Okay. Next. Konsehal? Strauss Tugnaw na sa District 5, tumatakbo rin ako. 11 years ako sa pagiging kagawad. 13 years ako sa pagiging chairman. 12 years ako sa pagiging GPTA president. Vice president din ako ng nagkakaisang kabataan natin. So tapos naging board of director ako ng Manila Federation. Tapos naging vice president ako ng foundation ng Bayan Musika. So yun na At ngayon, konsehal, yung pagtulong mo sa mga nasusunugan. So yun naman isa akong presidente rin ng alumni ng Bagong Barangay. Tapos may sarili kami brigada kung saan yung mga nasusunugan, doon kami lagi pumupunta. Very active siya. Walang incumbent sa inyo na konsehal? Wala po. Puro first timer po kung sakali. Yes, po. Ano po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong pinagkagawa sa amin. Kaya din salamat po kami na nagkaharap-harap po tayo. Jet Magno po ang tawag nila sa akin. Nagtrabaho po ako sa isang malaking network, telephone network sa Pilipinas sa loob ng 37 taon. Naging punong barangay po ako sa loob ng 13 taon. Ang father ko po naging punong barangay din sa loob ng 23 taon. So, masasabi po natin, pagdating po sa politika sa Maynila, medyo maalam na tayo dyan. Kaya po ako sa pagkakataon to, kaya po ako sumabak sa ito. Masyado na po kasi akong napapahala. Sa dahilang halos lahat po ng magagandang lugar, landmark ng Maynila, ay naisalya na nila. Kaya po ako sumama sa liderato ni Supermara para po supportan siya na ipaglaban ang mga natitira pa pong lupain ng Maynila para po ma-reserve po para sa mga Manileño. At ako po, kung loloobin ng Panginoon na kami maluklok sa City of Manila, isa po ako sa mag-oppose, hahabulin ko po yung mga taong nagsamantala sa Maynila. Gandang Boyet Marinho po, Carinio po. Marinho. District 4 Manila, ang mga kapupong konsehal. At sabi nga po namin, ang paglilingkod po ay hindi na po bago sa amin. Ako po ay matagal na naglilingkod bilang secretary po ng Pantawid Pamilya Pilipinong Program ng DSWD. At I-start po yan sa amin ng 2012 hanggang sa ngayon po tayo pinaglilingkod as para po yung ating mga nasa laylayan hindi lamang po matulungan ng gobyerno sa maliit na bagay na kung tinatanggap, kundi yung kanila din pong pananaw sa buhay may ating masaayos kasi may kinalaman po kasi yung pananaw sa buhay.
O, pag nakahawak ka ng pera, maliit na pera, dapat alam mo rin paano gamitin. Kaya kami po ay nag-handle ng family development session para sila po ay pangalagaan ng kanilang spiritual at kanilang moral. Ganoon din po sa kapulisan, tayo po ay life coaches dahil may mga pulis po na dapat po rin bantayan kasi masipulis po sila, minsan lumilihis po sila eh. Kaya ginagawa ko natin, binabantayan ko natin yung kanila pong mga values nila para maging maayos, maging talagang gabay po sila ng bayan. Kaya yun po yung aming trabaho. Kaya sa paglilingkod po ay hindi na rin po bago dahil lagi po tayong tumutulong sa mga barangay, bibigay po tayo ng mga ayuda sa abot ng ating makakaya. At doon ko po nakita ang ating mayora na ganoon ang kanyang ginagawa na paglilingkod po na mayroon pong katapatan sa maliit at malaking bagay, napakahalaga para po sa bayan po. Salamat. Okay. Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Edwin Pidura Salve, running for Councilor sa District 60 Manila. Ang masasabi ko naman po, tutuin po ako ng organization Alpha Omega Anti-Crime International Task Force since 2005. Kasi nakita ko yung isang order natin sa Manila, hindi ko sinisiraan yung mga polis. But you know, hindi naman 24 hours ang babantay sa atin. Yung anak ko nga pagbaba sa may puresa merong dalang nakamotor. Ginagawa yung bag na hira yung anak ko. So, pati yung mga gamit na wala. Sabi ko, ano ba itong mga barangay tanod? Dapat, ang mga barangay tanod, nandiyan sa kalsada dapat nagbabantay, di ba? Hindi ko alam bakit. Ganun. Kaya yung peace and order natin dito, pag may krimen, bago dumating yung police, peaceful na Kaya, peace and order. Kaya mahirap. So, ngayon, dahil sa pamumuno ng ating mayora, nakita ko yung kanyang sincerity. Kung magsalita siya, mararamdaman mo naman Pero ang masasabi ko lang, sabi nga ni Edmund Burke, dadami ang masamang tao kung walang gagawin ang mga buting tao. I do believe there's still few good men in this world, lalo na ang Manila. Kaya, we had a few good men, at sana kayo din, laban. Because anti-criminality is everybody's business. Diba? So, sana, magkatotoo ito at kung bibigyan ng Panginoon na kami makaupo, oh my goodness, mayroon pagkakais ng bit different sa mga dating tumakbo. Okay. Harry Huecas po ang pangalan ko, tumatakbong konsyal ng 5 distrito. Ang masasabi ko lang po ay naniniwala po ako may pag-asa pa pong darating sa Manila. Yes. Okay, last message for our Mayor. Yes, alam po ninyo, marami akong gustong sabihin, pero isa lang yung gusto kong maiparating sa Manileño. Gamitin po natin yung puso natin. Huwag naman po yung daliri lamang sa oras ng eleksyon. Gamitin po natin ito sapagkat ito po ay nakasalalay dito ay kinabukasan ng ating mga anak at mga apo. Hindi naman po biro ang maglingkod at lumabas katulad po ng aming ginagawa. Pero pinili pa rin po namin gawin sapagkat naniniwala ako na ang buhay po natin ay may dahilan. At ang Panginoong Diyos lagi tayong gagabayan. Pangalawang buhay na po natin ito. Dumaan po tayo sa pandemya. Maaaring wala na po tayo ngayon pero binigyan niya tayo ng pagkakataon na magtagpo at magkita dito upang ipagpatuloy talaga yung kabutihan para sa ating inang bayan. Sa Manileño, ako po ay narito kasama ang aking Vice Mayor at mga konsehal. Yung paglilingkod po na gusto natin, yung matagal na po nating hinahangad, kailangan mangyari na po ngayon. Yung abutin po ang taong bayan, bumaba sa laylayan, ibaba ang paa sa lupa, pakiramdaman at pakinggan ang taong bayan. Isang malaking bagay na po para sa tunay na pagbabago. Kami po ay handang makinig at handang bumaba sa lahat ng oras. Dahil ang gusto ko pong paglilingkod, yung ako mismo ang gagawa at magiging responsable sa lahat ng programang aming ibababa. Kaya sana po kami po ay nandito, pagbigyan niyo po at bigyan ng pagkakataon na kami po ay mapakinggan. Gusto lang po namin ang tunay na pagbabago. At least man lang bago pumikit ang ating mga mata, hindi naman tayo tatagal na mahabang panahon dito sa mundo. Pero yung magagawa po natin, yun lamang po ang maiiwanan para sa taong bayan na kabutihan po na gusto natin. Maraming salamat. Yes! Thank you! Pagka naka-register talaga sa'yo pagboboto ka, super mahal.